cross. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you. And we adore you, God. We magnify your holy name. We thank you so much. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let your glory fill this place. Let your praises fill our hearts. Let a vessel love for us to you. Just sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Everybody, let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let the sun pour out to you. The sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Everybody, and you alone are holy. You alone are worthy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, you alone. And the goodness is taken from Mark chapter 5. Marcos, Kabanata 5, talata 21. Sumusunod na mga talata. Kuling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa may pa siya ng lawa. At pinagkalipungan siya na maraming tao. Tulad ngayong gabi. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpagkirapa sa kanyang paanan. At ang sabi, "Agaw buhay ko, ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin, at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay, upang siya'y tumalin at mabuhay." Sumama naman si Jesus, at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang tinulugo at lubhang nahihirapan. Marami ng magkagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit konti, bagkus ay lalong lumubha
Ha? Ikalima. Nakikita ko pag ikalima pa lang, marami sing dumadalo. Pero habang tumatagal, ang mga gawain ng Panginoon umuunti. Alam niyo kung bakit? Yun lang nananatiling tapat sa Panginoon ang siyang natitirahin at siyang maniligtas. Purihin natin ang Diyos. Lahat ng pumapalakpak niyan, kanina habang ako ay papunta dito, tatlong tricycle ang sinakyan ko. Palipat-lipat, kasi mali pala yung inyong anilagay na address. Kasi ang nakalagay dito, 1B Manggahan, ay Manggalan naman pala yun. Manggahan ang nakalagay. Ang Manggahan doon sa Las Piñas, Kaya, ilang beses akong palipat-lipat ng tricycle, medyo nakakainis na, no? Pero mga kapatid kay Kristo, buti lang maaga akong umalis. At dahil sa agahan ng pag-alis ko, nakapagpa-spot tuloy ako. Kaya yung pagka-perfect na ako nakakita. Okay? Kasi medyo inuubo mo yung sana, no? Ay hindi nagpa-massage. Sabi nung nagmamassage, ano kung gusto niyong magmasahe? Pinakita ko magaganda yung babae. Sabi niya, babae po ba o lalaki? Sabi ko, yun na lang lalaki para walang tukso. Kaya nagpamassage muna ako kanina. Grabe. Mahal kay Kristo, alam ko kayo lahat na nandito yung answered prayer na. Kaya may blessed na kanina pa. Blessed na ba kayo kanina pa? Our topic is the power of prayer and faith. Sabihin nyo, the power of prayer and faith. Ang kapangyarihan ng panalangin at pananalangin
sa langit, sambahin ang pangalan niya. So, kanino naka-address ang inyong pangalan, ang inyong panalangin? Talaga? Sa Ama, hindi sa lolo, hindi sa lola. Okay, so, the prayer that unlocked the door of heaven is the prayer addressed to the Father in the name of Jesus. Okay? Sa pangalan ng Ama, naka-address sa Ama, Ama namin nasa langit. And then pagkatapos doon sa panalangin nyo, sa pangalan ni Jesus. At ang panghuli, sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, answered prayer kayong lahat kapag kayo ganyan kung panalangin. Nakasulat po yun sa Aklat sa San Juan, the Gospel according to St. John. Okay? Sabi ng Panginoon doon, ang tagal-tagal nyo na hindi pa kayo nananalangin at humihingi sa Ama. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Ama sa aking pangalan. Sabi ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Ama sa aking pangalan. Kaya, kung kayo hihingi sa Ama, sabihin nyo, Ama, gusto ko po ng asawa, yung pong gwapo, yung pong kagaya ni, o gusto sabihin kagaya ni Brother Rex, ni Brother Mike. Tapos sasabihin nyo, Ama, ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Answer prayer kayong lahat. Amen! Ganyan ba kayo manalangin? Sinong ganun manalangin? Taas ang kamay. Hey, Brother Rex, ay paano yung pagtawag namin kay Mama Mary? Lalo na kung yung nananalangin ay nagsasaing. At kumukulo na yung sinaing. Santa Maria ka na yung amasalan niya. O yung sinaing, nakalula, bakit naman yung pagkakalagasa? O yung bata, mahuhulog na! Sa kaba po sa Maria. Mga kapatid, yung pagtawag kay Mama Mary ay intercession. Hindi tayo humihingi ng anumang bagay because all blessings are from God. Ang lahat ng biyaya ay nasa sa Diyos. Ano ang pagtawag natin kay Mama Mary? Paghingi ng tulong na panalangin. Humingi tayo ng prayer. We are not asking blessing because we ask blessing to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Yung mga pumalakpak na yung answer prayer na naman. Amen! So, the power of prayer and faith, mga kapatid kay Kristo. Nakita ko sa gospel, ito pong minsan ito ay nakita ko sa gospel, mga kapatid kay Kristo. Alam nyo, kapag ang tao may pananampalataya, natututo siyang manalangin. Pero yung mga tao walang pananampalataya sa Diyos, hindi ka nananalangin. Remember, Christians always pray.
boyfriend. Okay? Humanap kayo ng tapat na boyfriend. Yung hindi kayo lulukuhin. Yung hindi kayo dadalhin sa biglang liko, sa bayuko, at pagkatapos iiwanan ka na doon. Amen? So, malabot ni Kristo, yun po ang dapat nating tandaan. Ang Diyos ay tapat, hindi tulad ng tao, at dapat nandun yung pagtitiwala natin ng buong katapatan dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya na siya ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan dahil siya'y tapat magpakailanman. Amen! Sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka sa Diyos. Sa Diyos kayo nagtitiwala? Dahil pag sa Diyos kayo nagtiwala, di kayo mabibigo. Pag sa luto kayo nagtiwala, lagi kayong talo. At ito ang sasabihin ko sa inyo, kung manalo man kayo, tinitiyak ko sa inyo, matatakot kayo. Maalipin kayo ng takot. Bakit? Baka kayo yung patayin. At yung iba naman, pag tumamang bigla sa luto, hindi pa niya natatanggap yung panalo ng isay na. Dahil hindi niya kayang tanggapin yung ganong kalaking halaga. Kaya masarap sa Diyos magtiwala, sa Diyos umasa, at pag umasa ka sa Diyos, tiyak yun, pagpapalain kang lubos ng Panginoon. Kahina. Kahina. Amen. So, tingnan po natin ang gospel. Sabi ko na mabuting balita, makinig po kayo. Sa verse 24, ang nais kong bibigyan ng pansin. Simula po doon. Sabi ron, sumama naman si Jesus kay Jairo, and then pagkatapos, at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Sa palagay nyo, bakit ang maraming tao ay sumama kay Jesus at nagsisiksikan sila? Bakit? Para gumaling, ba't lahat pa sila may sakit? Nagsisiksikan sila. Ha? Para gumaling, sabi ng ating kapatid. Ha? Anong idea nyo? Siguro yung iba para gumaling. Yung iba naman, siguro, iniisip na totoo kaya yung balita. Totoo kaya yung balita. Yun. So, sila ay curious. Sila ay nag-iisip na totoo kaya yung ginagawa ni Kristo na bumubuhay ng patay. Totoo kaya si Kristo na nagpapagaling. Iba't iba ang dahilan ng tao bakit sila na ikipagsiksikan. Yung iba na ikipagsiksikan pag anniversary dahil may pansit. May spaghetti. Diba? Pero ang pinakamagandang reason kung bakit nakikipagsiksikan sila sapagkat karamihan sila ay nagtitiwala kay Jesus dahil sila ay may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sila ay nagsisiksikan hindi dahil anniversary lang. Sila ay always there. Lagi sila nandoon hindi dahil anniversary. O marami yung mga Kristiyano pag anniversary lang pumupunta. Pero okay lang. Dahil ako rin na ngayon lang pumunta sa inyo. At yung kayong lahat na ngayon lang pumunta dahil anniversary, may himala ang Diyos sa inyo. May himala ang Diyos sa inyo. Amen! Amen! So napakaraming tao, nagsisiksikan sila. And then pagkatapos sabi ron, sumama si Jesus, sinundan sila na napakaraming tao nagsisiksikan, ano ba't halos maibig na siya. Halos maibig na ang Panginoon. Pero kailanman, kahit na naiibig na ang Panginoon, hindi siya nagre-reklamo. Hindi siya nagre-reklamo. Ang mga tao kapag naiibig na, naiingi
patularan niyo si Kristo, ang Panginoon. Ako ito. Tularan niyo ako, gayahin niyo ako. Dahil ito ang pinapakita ko sa inyo, God's kind of pain. Pananampalataya tulad ng sa Diyos na aking Ama. Purihin si Jesus. Grabe ang palakpakan. Sabi ng verse 25, makinig kayo. May isang babae roon na 12 taon nang tinudugo at lubhang nahihirapan. Marami na magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit konti, bagkus ay lalong lumubha. 12 taong tinudugo, naubos na ang pera sa kapapagamot, wala namang nangyari. Anong himala ang nakita natin doon? If we observe the gospel, what miracle? Doon pa lang sa verse 25, anong himala ang nakita natin doon? Mga kapatid. Anong himala? Ang himalang nakita ko doon sa 12 taong tinudugo, hindi siya nauubusan ng dugo! Nakuha niyo mga kamayan. Ay, makinig kayo. Makinig kayo. Oy, makinig kayo. Oy. Mga kapatid, alam nyo, habang kayo'y malakas ang kamay at kanyang ikilos, ipalakpak nyo na yan ng malakas. Para sa Panginoon. Alam nyo, kasi pag na-stroke ang tao, nakikita pumapalakpak at marami. Siyang na-stroke, hindi na maikalaw at di na may palakpak ang mga kamay. May iba namang nagpipilit pumalakpak, wala nang tunog, di na magsagmong ang kamay. Kaya kayo, habang kayo mapalakpak nyo, ibigay nyo na ang dagos sa Lord! Ay, nasa Biblia yun. Saan nga babasa yung Brother Rex? Sa 1 Corinto 6:19. Nasusulat. Ano sabi doon? Ang inyong katawan ay hindi sa inyo. At yan pinili ng banal na dugo ni Jesus. Kaya niya sabi ni San Pablo, kaya gamitin nyo ang inyong katawan bilang pagpupuri sa ating Diyos. Palagalan ng Diyos. Dahil sa pagpalakpak nyo palang may himala ng dumarating. Di ba nakita nyo? Isang malaking himala, hindi sa naubusan ng dugo. Tuloy-tuloy pa rin yung dugo. That's a great miracle from God. Isipin mo yun, sa ngayon, yung duguin ka lang ng mga 30 minuto o kalahating oras, naku, diyak patay ka na nun. Diyak patay ka na nun. Ha? Pero tingnan nyo,
tuloy-tuloy ang bukal. Kasi kung nauubos yung dugong yun, patay na siya. At hindi nag-alala kung ano ang ilalagay niyo doon para tumigil. Isa lang ang inisip niya na makapagpapatigil ng dugo ang Panginoong Jesus na ating Panginoon. Grabe yung iyong papuri sa Panginoon. Amen! Sabi ng verse 26, pakinggan niyo po ito. At lubhang nahihirapan, marami ng magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit konti. Bagkus ay lalong lumubha. Tingnan niyo po ang larawan ng babae ito. Yan ang nagaganap ngayon sa buhay ng tao. Kailan tayo pupunta sa Diyos? Kapag ubos na yung ari-arian natin, kapag ubos na yung pera, saka lang tayo ipagpapahuli ang Diyos. Na alam naman natin mga kapatid, na siya ang may-ari ng buhay natin. Na alam naman natin mga kapatid, na sa Kanya ay walang imposible na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ay bakit hindi huli ng tao? O pag ubos na yung pera, saka palang pupunta sa Diyos. In other words, nung ubos na ang pera sa kanila na naisip yung tumpak na pagsampalataya, yung una, ang pagsampalataya nila nasa pera. Sabi ni Pope Francis, ang Diyos-Diyosan ng tao ngayon ay kayamanan. Kayamanan, pera. Sa ating bansa, ako nagpapasalamat sapagkat yung batas ni Pinoy ay ipinapamahagi na yung ari-arian nila doon sa Luisitas. Ano yan? Sa Tarlac. Di umano, ewan ko lang, tuloy na. O isipin nyo mga kapatid, bakit ganon ang tao? Ang babae ito'y larawan nating lahat because church is feminine. Babae, larawan ng simbahan na mga taong mananampalataya na inihuhuli ang Diyos sa halip na unahin ang Diyos. Laging nasa huli ang Diyos sa buhay ng maraming tao ngayon. Ba't hindi nyo maipalakpak ng malakas ang kamay nyo? Diba? Diba? Ano ibig sabihin ng pera? Ang lahat ng negosyo ay patungkol sa pera. Kaya minsan ang tao tulad ko noon, hindi ako nagsisimba dahil ang lagi ko inuuna yung aking business. Hindi ako mapunta ng simbahan. Bakit? Inuuna ko yung aking mga kliyente. At ganyan ang tao ngayon. Minsan nasa tabi na tayo ng simbahan, hindi pa tayo makapunta. Bakit? Uunahin natin yung ating ikabubuhay. Hindi natin alam. Yung hanap buhay, dapat unahin ang nagbibigay ng buhay. Amen! Kaya sabi ng verse 27, mga kapatid kay Kristo, sabi ng verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Ano ang dahilan? Bakit siya nakipagsiksikan? Narinig niya ang sinasabi ni Jesus. It's very important about hearing and hearing the Word of God. Bakit mahalaga ang pakikinig? Sabi ng Romans 10:17, dahil sa pakikinig, doon nag-uumpisa ang pananampalataya sa Diyos.
is coming by hearing, and hearing by the word of God. Nasa pakikinig. Huwag kayo tumakbo. Kaya maraming Katoliko na tagay ng ibang mga mananampalataya. Bakit? Hindi tayo marunong makinig. Kaya maraming Katoliko na tangay ng kung ano-anong pananampalataya dahil sa kamangmangan, sa kakulangan ng kaalaman, dahil hindi tayo nakikinig. Sa unang pagbasa, pagdating sa misa, unang pagtulog. Yan ang ugali natin noon. Sa second reading, pangalawang pagtulog. Pagdating sa gospel, tulog na tulog. Nananaginip na. Kaya mahalaga po makinig. Pagkatapos pag naakay ng iba, sasabihin, ako pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat dahil po sa aking ay hindi pala po totoo yung aking pinanggalingan. Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished for their lack of knowledge. Ang aking bayan na napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Subalit kung tayo hindi mangmang sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo maililigaw pagkus tayo'y pagpapalain ni Jesus. Amen! So, when she heard Jesus, na marinig niya si Kristo, sabi ng babaeng ito, na sinabi noon, nang marinig niya ang sinasabi ng Panginoon, nakipagsiksikan siya. At pagkatapos, nung malapit na nakarating sa tabi ni Jesus, sabi ron, at hinipo niya ang damit nito. Huwag tumakbo. Hinipo niya. Ha? Isipin niyo po mga kapatid. Yung paglalarawan ng pananampalataya ng babaeng ito, nakipagsiksikan. Nakipagsiksikan. Ang pakikipagsiksikan, tulad nyo ngayon, nagpapakita na kayo'y may pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, kaya kayo nandito kahit mainit. At nakikipagsiksikan kayo dahil kayo may pananampalataya sa Diyos at naniniwala akong may kahilingan kayo sa Diyos. At dahil kayo'y may pananampalataya, ang kahilingan nyo sa Diyos ay answered prayer na. Amen? Dahil sa pananampalataya, kaya tayo tinutugon ng Diyos. Hindi dahil sa ikay beautiful. Hindi dahil ikay handsome. Hindi dahil sa ikaw ay nanonood ng my lovers, Husband lover. my husband lover. Promoting homosexuality. Ha? Mga kapatid, ang reason kung bakit tayo nagiging answered prayer, it is because of your faith. Faith that addressed to the Lord Jesus Christ. Pananampalatayang nakatuon lamang kay Jesus. Grabe po yung palakpak nyo sa Panginoon. Grabe po yung palakpak nyo sa Diyos. Sabi po ng verse 28, sabagat sinabi niya sa sarili ng babae ito, mahipo ko lang ang kanyang damit. Ano na examination na, di ba? Sa Lunes, di ba? Ngayon, examination ng ating mga anak. Ha? Kaya sa bahay, sabay-sabay kami nag-review ng mga anak ko. Ay, grabe. Mga kapatid kay Kristo. Ha? Sabi ko sa anak ko, mga anak, hindi ka, recover niyo. Expectant faith! Bakit kay Kristo? Mahigo ko lang! Sabi ng babae ito, ako naman ang sabi ko kagabi, makita ko lang ang lahat ng
simbahan na yun at Lord, silang lahat ay answered prayer. Alam nyo, kita-kita ko sa aking vision. Ha? Kita-kita ko sa aking vision na ang dami pala magaganda sa Mangga Street. Praise the Lord. Di ba kayo natutuwa? May nakita ko sa panaginip, sa vision ko, mga kapag kay Kristo. Kaya yung po ang expectant faith. Kung kayo lahat na nandito ngayon, ang nasa isip nyo, makapasok lang ako ng chapel na ito, answered prayer na ako. That is expectant faith. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya, inaasahan mo na. Yun yung inaawit natin. O ating Diyos, inaasahan, mukha mo'y mamasdan. Yun yung expectant faith, sister. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Isipin mo kahit ka nakaupo dyan, one day, tatakbo ka at lalakad. At one day, ikaw ay pumunta. Amen? Yung expectant faith, your faith is fixed on the Lord Jesus Christ. Nakatuon lang kay Jesus, hindi sa problema. Nakatuon sa Panginoon. Hindi iniisip mo, kaya ako lalakas nito, kaya ako tatakbo nito. Huwag mo isipin mo. Trust in the Lord always. Magtiwala kayo sa Diyos. Manampalataya. Isipin nyo, isang araw, paghihimalahan ka ng Panginoon. Isang araw, ikaw na 65 years old na, magkakasawa pa rin. Isipin mo, isang araw, ikaw na, akala mo'y bigo ka na. Dahil ang panahon, may Prince Charming ka na. Anong klaseng palakpak yan sa Panginoon? Diba? Yun ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi nabibigo. Dahil sa Diyos ay walang kabiguan. Sino naniniwala na sa Diyos ay walang kabiguan? Purihin natin ang Panginoon. Kasi, all things, God works for the good. Lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin, sa ikabubuti pa rin natin. Masama man o mabuti, tanging may magandang plano ang Diyos. Purihin si Jesus. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Pananampalataya. Without faith, you cannot please God. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mabibigyang kaluguran ang Diyos. At kung hindi natin nabibigyan kaluguran ang Diyos, kahit anong dalangin mo'y hindi tutugunin ng Panginoon. Yung sabi ng kanina sa Diyos ay walang kabiguan para lang yun sa mga taong may pananalig sa Diyos. Kaya isipin nyo, what kind of faith do you have? Anong uri ng pananampalataya mayroon ka? Ikaw ba yung pananampalataya, uri ng pananampalataya mo? Yung pagdating sa prayer meeting, tulog ka? Ha? Mga kapatid, tandaan nyo, gayahin natin ang babae nito. Walang pangalan ang babae nito. Hindi binigyan ng pangalan sapagkat ito'y larawan ng simbahan at ang simbahan ay tayong lahat. Bakit tinutugo? Anong ibig sabihin nun? Because life is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. Na anong ibig sabihin ng tao? Kaya ang tao ngayon maraming tila patay sapagkat tuloy-tuloy ang agos ng dugo. And remember, life is in the blood. Amen. Pero ang larawan natin na lumapit sa Panginoon, dapat makita natin kung tayo ang nilalarawan nito na tuloy-tuloy na nagdudugo, unti-unting namamatay.
Kailangan tayo makipagsiksikan lagi sa Panginoon. Lumapit saan may magtitipon, saan man may panawagan para sa Panginoon. Lumapit at magbalik. Damdamin kay Yahweh. Ano ang sabi niya? Sabi niya, nagpatira pa ang babae ito at pinagtapat ang buong katotohanan. Remember tayong lahat, kung mamumuhay sa kasinungalingan at di pagtatapat sa Diyos ang katotohanan, mananatili kang bigo. Kapag ikaw ay laging may lihim kay Mister, may lihim sa Diyos, may lihim sa anak, sa cellphone. Ang taong may lihim at di marunong magtapat sa Diyos, mananatiling bigo. Mananatili sa sumpa. Subalit, ang taong tulad ng babae ito, ipinagtapat ang lahat. Ipinagtapat na siyang humipo sa Panginoon. At dahil sa kanya siya'y ipinagtapat na hinahanap ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Hindi siya nagsinungaling. Hindi nagsabi na hindi ko kinuha yung pera dyan hanggang mag-away kayo ni Mister. At sinabi mo, hindi ko talaga kinuha, pero ikaw ang kumuha at itinaya mo doon sa wedding o doon sa bingguhan sa SM. Ano? Hanggang ngayon ayaw mong ipagtapat. Ngayon, ang babae ito'y pinagtapat, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Ang resulta ng pagtatapat niya, sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. If you have faith in Christ, kung may panampalataya ka kay Kristo, huwag kang maglilihim sa asawa mo. Huwag kang maglilihim sa iyong pamilya. Dahil ang naglilihim sa iyong mahal sa buhay ay naglilihim sa Diyos. How can you say, I love you, Lord? Kung sa Mr. mo lang ay iyong pinagtataguan. Paano masasabing mahal ko ka, Panginoon? I love you, Lord. Umiiyak ka, Lord. Mahal kita, Panginoon. Paano masasabi natin mahal na mahal kita, Lord? Pero ang dami nating kasinungalingan sa ating mahal sa buhay. Ang dami nating kasinungalingan di pinagtatapat. Ang pagtatapat sa Diyos, pagtatapat sa iyong kapwa. Pag pinagtapat mo sa iyong kapwa, pinagtapat mo na yun sa Diyos. Kayong mga kabataan, kung kayo naglilihim sa inyong mga anak, sinasabi mo, wala ka pang boyfriend, pero sa totoo lang, nag-date ka doon sa tabi-tabi. Mga kapatid, kasalanan yan. Huwag nyo sayangin yung ganda nyo yan. Huwag nyo sayangin yung ganda nyo yan. Mga kapatid, sapagkat pag tayo ay naglilihim, pati mga kabataan tulad ito, mga kabataan nandito, pag ay naglilihim sa inyong mga magulang, kapahamakan ng inyong kaluluwa, kapahamakan ng inyong buhay ang sasabihin nyo.
huminto sa'yo. Pero hindi huminto ang Panginoon. Nagpalingalinga. Nagpalingalinga. At hinanap ko sino yung magandang nasa sa unahan ko. At nakita na nagpapay-pay. May sigaras. Purihin sa Jesus. Hindi ko masamang bumaga, di ba? Ganyan kasi yung anak ko kasi chopping yung anak ko. Ang anak ko si Ate Ro. Ganyan. Kaya mga kapatid kay Kristo, alam niyo ba, hindi nagtapat. Nararamdaman ko, dito ang dinadala ng Panginoon sapagkat maraming dumanong may lihim sa kanilang buhay. Nararamdaman ko sa kanila, kaya sila may sakit. Ang dami nilang mga malihim, nakatago, ilang taon na nandun sa kanilang puso na nagiging dahilan ng sumpak sa kanilang buhay. Mga kapatid, kayo ang mahihirapan yan. Kayo ang masasaktan. Kayo ang mahihirapan at ang mahirap niyan kung yan na ang inyong ikamatahin. Saan tayo pupulutin ang ating kahirap? Kaya ano ang nais ng Panginoon? Kung tunay tayo may painalig sa Diyos, huwag tayo maglilihim. Kahit saan ako bumaling may magaganda. Diba? Kahit saan ako bumaling dito sa lugar, kaya nagtataka ako. Grabe talaga dito sa CAA, Manga Street. Ang daming magaganda. Kahit matanda na itsura talaga, lumilitaw ang kagandahan. Mga kapatid, yan ang pananampalataya. Na-acknowledge ang beauty of God's creation. Pero yung mga tao walang pananampalataya, ako, kahit na may katabi ng maganda, sabi ko, pangit ka. Kasi yung ugali niya pangit. Ang tao ang pangit ang ugali, lahat na nakikita puro pangit. Ang mga tao ang pangit ang ugali, ang nakikita niya lahat puro pangit. Pero kapag nabago na ang ugali dahil sa Panginoon, nakikita niya kahit anong itsura, lahat magaganda. Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin! Nasa kamay ng gustong lumay. Kasi nararamdaman ko talaga marami pong may lihim sa inyo. Nagiging dahilan kung bakit hindi maligaya ang inyong pagsasama mag-asawa dahil sa pag-lihim. Kaya minsan hindi mo na masabi-sabi at hindi na rin masabi-sabi ng iyong husband na I love you. Mahal na mahal kita. Alam mo kung bakit? Kasi nga, naglilihiman kayo sa isa't isa. Ang tao walang lihim sa isa't isa. They are open. Alam mo, kapag daw ang tao ay open sa isa't isa, they are close. Bakit nagiging in love ang mag-asawa sa isa't isa? Because they are open to one another. Bukas sila sa isa't isa. Kaya naman pag sila'y open sa isa't isa, sila'y nagiging close. At dahil sa sila'y nagiging close, sila'y nagiging happy. Purihin si Jesus. At yan ang relasyon natin sa Panginoon. Remember, we are the bridegroom. Tayo ang, si Kristo ang husband ng church. Si Kristo po ang husband ng church. Si Kristo dapat maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Open tayo kay Kristo, kaya dapat open ka. Wala kang nililihin. Wala kang nakasiksik sa puso mo. Bukas ang isipan at puso mo at dadaloy ang himala ni Jesus. Ang himala. So, why Jesus said, your faith has healed you? Bakit sinabi yung sa babae, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig? Number one, because faith is necessary in order to approach God. Naglapit siya sa Panginoon. Kung wala kang pananalig sa Panginoon ngayon, hindi ka gagaling. Kung wala kang
God. Amen? Kaya sabi niya, nung mahipo na babae, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Dahil ang paglapit sa Panginoon, dahil sa pananalig natin. Number 2, bakit sinabi yun ng Panginoon? Because faith is necessary to receive benefits or miracle from God. You cannot receive the benefits of Christ kung ikay walang pananalig sa Kanya. Hindi mo tatanggapin ang imala ng Panginoon kung ikay walang pananalig sa Kanya. Kaya sasabihin natin, ang hirap ng buhay, puro hirap kasi wala ka namang relasyon sa Diyos. Ayaw mo naman talagang maniwala sa Diyos. Mas may tiwala ka doon sa paninda mo. Mas may paniniwala ka, may tiwala ka doon sa iniingat-ingatan mong numero na tinatayaan mo linggo-linggo. Amen? Kaya hindi gumagaling, kaya hindi napagpapala. Pangatlo, bakit sinabi ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya? Because faith is necessary for effective prayer. Alam niyo, sinabi niya, mahipo ka lang, that is a great prayer. Yung sabihin nila, pagpasok ko dito sa chapel na ito, ako, Panginoon, ay gagaling. Yun ay prayer. When you are approaching to God, may sinasabi ka sa Diyos, that is prayer. At nagiging effective yung prayer mo if you have faith in the Lord Jesus Christ. Kayo lahat, nakita ko alas 9. Lahat ang nais gumaling, tumayo na. Tumayo ka na. Nais mo gumaling. Tayo na kayo. Dahil pag hindi kayo nagpili tumayo, mananatili na kayo nakaganyan. Tayo na kayo, taas na kamay. Sabi niyo, Panginoon, patawarin Nasamba, nagpupuli sa iyo, Ama. Thank you, Lord. Close your eyes and let's feel the presence of God. Hindi ko po kayo pipiliting tumayo. Kailangan po ang magpatayo sa inyo ay ang inyong pananampalataya sa Diyos. If you have faith, you can do it. Kasi marami na po ako nakikita, pinipilit tumayo. Pagkatapos ng gawain, nandun pa rin ako. Yes, Lord. Lumapit po tayo na may kapakang.
feel the presence of the Lord? Open your hearts. I know God is moving. At siya'y nangungusap sa atin. In the midst of our silence, He speaks. Nangungusap siya. Through our hearts, sa ating mga puso ay nangungusap ang Diyos. In the moment of silence, God speaks. Nangungusap sa puso. At dahil sa kanyang tinig na nare-receive mo sa iyong puso, you receive God's miracle. Tinatanggap mo ang himala ng Diyos. Open your heart. And I know God is moving right now, doing something good in your heart. Dumadaloy mula ulog ang talampakan. Dumadaloy ang kagalingan. Dumadaloy bawat ugat at bawat buto, bawat bahagi ng ating katawan ay dinadaluyan ng kanyang kapangyarihan. Dumadaloy hanggang sa pinakamaliit na ugat ng tao. Dumadaloy because you listen to Him. Dahil nakikinig ka sa Kanya. He's moving from head to foot of everyone. Healing of your sickness, deliverance of what kind of spirit in you. Healing.
pinagaling na si Lord. Mayroong may diferensya sa tiyan na pinagaling na si Lord. Mayroong high blood na naging normal na. Mayroong may sakit sa pusong pinagaling ni Lord. Tagumpay. Thank you, Lord. Claim it right now. Mayroong may cancer na pinagaling si Lord. Raise up your hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Yes. Angkinin mo na, kapatid. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Come on, thank you, Lord. Sabihin mo sa Lord. Bigay mo sa Lord ang karangal.